May bago akong chismis sa inyo guys kasi balita ko may bagong update si Predator 250. So hindi lang siya chismis kasi nandito mismo yung unit at may puprove natin kung ano yung update na yon. Okay, so buksan natin para hindi tayo mapatagal. Update ito eh. Tingnan natin. Sa mga nagbabalak dyan ha, mag-ingat-ingat kayo. Pag-isipan nyo mabuti kasi, ayan o, di ba kayo natatakot? Okay. Okay. Ay, taliw ha. Boom! Ha? Tingnan natin kung ano yung mga updated na included sa loob ng box ni Predator 250 amp. Alien Tech. Mas maganda kasi kayo makakita. So, dito sa loob ng box, meron siyang kasamang yung cable sa kanyang output, positive at negative. Okay, both threaded pa rin siya, hindi nagbabago kasi mas maganda yung ganito, mas matibay. Tapos, eto, yung clip at yung ground. Okay. Tapos, eto yung welding machine. Tapos, ititirdan natin para makita natin kung ano yung update na sinasabi nila patungkol sa welding machine na to. Okay. Tapos, meron siyang kasamang yung, ano ba to, yung handle or yung strap niya para pwede nating isabit kung nagse-service tayo or nasa taas tayo. Meron siyang pamukpok at toothbrush. Pang-brush pala, steel brush, hindi to toothbrush, baka masubukan ninyo ha. Tapos meron siyang kasamang welding mask. Mas maganda guys, kung gagamit kayo ng welding mask, bumili na lang kayo ng ganito, yung auto darkening. Lalagay ko sa description box, Predator din lang siya. Mas maganda, mas safe. Tapos yung kanyang user manual, tapos yung salamin niya sa kanyang welding mask. So free lang ito guys, free. Ayan, adds on yung handle ng ating welding mask. So kung gusto nyo yung safe na welding mask, bili kayo nung ano sinabi ko kanina, itong ganito. Okay. Sa akin, pag nagkakating ako ng bakal, ito yung ginagamit ko, pinapatay ko siya. Mas maganda yung safe kasi napaka-importante ng mata. Hindi mo masisilayan ang ganda ng lahat sa mundong ito pag bulag ka na. Tingnan natin kung ano yung mga nandito sa welding machine na to. Gas-gas na naman yung aking lamesa. Ang hirap mong gawin lamesa. Alam niyo, nagpapagawa ko ng office table, kaya lang hanggang ngayon hindi pa tapos. Malamang yung kahoy hindi pa naitanim. Okay. Lagyan natin dito. So, dito, as usual, meron siyang cable para sa kanyang input. So, 220 volt AC 60 Hz. So, maliit lang siya guys. Mamaya natin pag-uusapan kung bakit madilasag ang liit niyan, 250. So, mamaya natin pag-usapan yon. Tingnan muna natin yung kanyang itsura. So, dito meron siyang cute na hawakan. Ayan. Tapos natitiklop. Okay, hindi siya, kumbaga, hindi nakatayo palaging ganyan. So, natitiklop siya. Tapos may lalagyan ng strap. Kaya meron siyang dagdag dito. Kung sakali, nagse-service tayo, mataas, tapos kailangan nating umakyat, pwede natin siyang parang i-body bag. So, dito natin siya ilalagay. Nakasabit lang siya. Pag-usapan natin mamaya, balikan natin yung sinabi ko. Bakit siya maliit? Okay? Ayan. Tapos, dito sa side, eto, na-maintain nila yung tatak na Predator, Alien Tech, yung kulay. At design. Ayan. Eto na yung mga welding machine Predator na mga bunso, mga apo, ganon. Maliit. Tapos, dito sa harap, meron siyang adjust. Potentiometer para i-adjust yung kanyang ampere. Meron siyang display. Napaka-importante ang display. Naalala nyo si Tubi, yung Rapid Tech, yung review ko na Rapid Tech, wala siyang display. So kung mag-adjust ka, puro pachamba. So dito meron siyang display. Sa likod, meron siyang switch. Tapos yung kanyang loving cord. Ayan. Tapos yung kanyang tawag dito, electric fan. Ayan. Malaking electric fan. Okay. So, yan siya guys. Wala na sa ilalim. Para may idea kayo. Okay. So, balikan natin yung sinabi ko kanina na maliit. So, etong tanong ko sa inyo guys.
Eto kasi, depende na sa choice nyo at sa klase ng application ang paggagamitan nyo. Sa mga nagtatrabaho ng taas, steel trusses, kailangan umakyat. So, hindi pwede. Pwede kung isabit mo or ipatong mo dun sa taas. Ang problema kung nahulog, ang mahal ng unit. Tapos, nabagsak, nasira. Kulang pa yung sweldo mo or kontrata mo dun sa isang trabaho para paayos yung unit. Ayan, kawawa yung technician kung babaratin mo. Para sa akin, yung mga ganitong welding machine, tamang-tama sa mga personal, pang sarili mo lang. Ngayon, buksan natin siya bago natin siya subukan kasi nga, ngayon, brown out pa lang. Ginagamit ko ay yung mga power station. Okay, so buksan natin. Kailan ba natin tanggalin lahat? Much later. Ayan siya guys. Boom. Ayan yung main board ni Predator 250. So yan, meron pa rin siyang mga butas para sa kanyang safety feature. Tapos, eto. Balik rin natin. Gumagamit na sila guys ng makabagong klase ng board. Ayan, fully sealed siya. Tapos, dito sa kabila, tingnan natin. Baklasin natin mamaya yung board para makita natin. Okay, so dito meron siyang dalawang capacitor na malalaki, mahaba, yan o. Tapos ang value niya 400 volt, 470 microfarad na dalawa. Safety feature. Okay, kumpleto siya guys kasi meron siyang soft start, you know. Yan yung hinahanap nila noon nung una kasi wala yan. Yung kanyang soft start, napaka-importante niyan kasi kung may problema dito, hindi na madadama yung bahay mo. So, yun yung isang upgrade nila. Magaling. Okay, tapos dito, ang ginamit nilang technology dito ay combination. THT at SMT. Okay, ano yung THT? Yun guys, yung tinatawag na True Hole Technology, mga capacitor na ganito. Hindi natin matatanggal yan. Tapos, SMT yung mga surface mounted technology. Ayan, yung mga SMD na yan. So, mas madali siyang i-repair kaysa yung mga nasa butas. Okay? Pero yung mga malalaking parts, kailangan lang ilagay sa mga butas. Yung true hole. Mga ganito. Tapos mga IGBT. Okay? Tapos meron siyang sensor dito. Okay? Ito yung kanyang transformer. Tapos ang ginamit nilang connection ay tanso or copper. Yung iba kasi ginagamit dito aluminum, kaya madaling maputol. So dito, copper. Parehas na copper. Copper doon, copper dito. Boom, dito siya. Tapos, yung isa. Then, may lock kasi ito na kailangan ng pisilin muna. Pag pinilit mo yan, masisira. Mas maganda, ganon. Okay? Ayan, meron siyang soft start for safety. Tapos, yung kanyang diode ay 50 ampere. Okay. Tapos, dalawa yung capacitor. Yung kanyang output diode, dalawa. Tapos, dalawa yung kanyang IGBT. Ang isang tanong ngayon, matibay ba ang mga yan? Okay, malalaman natin. Tingnan natin yung spec ng kanyang IGBT. Mas maganda makita nyo rin. Okay, so yan siya guys. 50T65FD1. Okay, so nagtingin ako sa Google. Eto guys, may nakita ko dito kung anong klaseng IGBT yan. So siya guys ay yan o, 50T65FD1. IGBT 50 ampere, 650 volt. So mataas yung kanyang spec. 50 ampere ang isa. So, dalawang ginamit kasi nga half bridge. So, hindi na rin siya masama guys kasi mataas yung spec ng kanyang input. 50 ampere. Okay, tapos, kumusta naman yung kanyang output? Yung kanyang ultra fast recovery diode pala. Okay, mas maganda makita nyo rin. Ayan, dadalawa. 60G20, tapos yung isa 60G20. Okay. Ayan, dadalawa siya. So, tingnan natin. Nagtingin na naman ako sa Google at ang nakita ko ay eto.
Ayan. 2 pieces, 60 G20. Ang kanyang spec ay 60 ampere, 200 volt, fast recovery diode. So, 60 ampere ang isang diode niya, pero ang laman sa loob nito ay 4 na diode yung laman niya. Okay? Positive output yung mga diode na yan. So, yan. 60 times 4. So, mataas din kahit pa paano. Okay. Ayan. Tapos yung ferrite core niya ay malapad. Okay. Tapos meron siyang tawag dito, shunt resistor. Okay. Ano ba? Yun yung kanyang capacitor. Kaya tinawag na half bridge. Okay, so nakita na natin ang upgrade kay Predator 250. So, yan. Ngayon, ibalik na natin at subukan natin kung maganda yung luto ni Predator 250. Ngayon, ay subukan na natin siyang pang-welding. Gamitin natin na electrode ay 6013. Ayan, yung maliliit. So, yan. Okay, so iset natin siya sa sagad natin kagad sa 132. Okay. Try natin kung maganda yung penetration niya bago tayo mag-welding. Ayun, pwede na. Okay, try pa natin isa. So, yan yung magandang penetration niya. Okay, so subukan na natin. Isa pang zigzag, di na kaya yan. Tiktikan natin. Yan ang ganda. Buo haha. Ayan. So, ito yung unang welding ko sa kanya. Straight. Tapos, ito naman yung sinigsag ko. Tapos, inulit ko pa dito. Na medyo cylindrical siya. Paikot-ikot. Ayan. So, yan siya guys. Okay. Medyo halos mabutas siya. Ayan. Masyadong malakas. Kasi nga, nasa 132 yung setting ko sa kanyang ampere. Okay. Kasi kung paikot siya or yung meron tayong pattern, kumbaga zigzag, tapos paikot-ikot, mas mainit kasi siya, nagbababad siya, kaya medyo na-pluck siya dito. Dito sa single, mabilis kasi yung kanyang travel, kaya hindi siya masyadong nagiinit. Ayan. Tapos nung sinigsag ko na, nagbababad siya sa, medyo babad siya sa isang area. Kaya yan, na-pluck siya. Pero kung mababa yung setting ko dito, malamang bukol din siyang ganyan. Pero okay siya guys, oh. Ang ganda ng luto. Okay. So, yan, oh. 133 pa pala. Okay. Ayos. So, ang tanong, Wandilasag, gumalaw ba ang presyo ni Predator 250? Kasi nga nag-upgrade or nag-update sa kanyang mga parts. So, hindi pa rin guys, kasi ang presyo pa rin nito ay nasa 2,299 pesos. Available sa Lazada at sa Shopee. Nakalagay po sa description box. Puntahan nyo na lang or kaya mamili kayo sa kanilang store sa Super Agro Machinery. Okay? Sa Lazada at Shopee.